Carla Walker Case. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa linggong ito ay pag-uusapan natin ang cold case ni Carla Walker. Sino nga ba si Carla Walker? Si Carla John Walker ay ipinanganak noong January 31, 1957 sa mag-asawang Layton at Doris Walker. Nag-aral siya sa Western Hills High School at naging isa din siyang cheerleader. Ang pagkidnap at ang pagpatay. Noong gabi, noong February 17, 1974, si Carla at ang kanyang nobyong si Rodney McCoy ay nakaupo sa loob ng kotse na nakaparke sa Brunswick Ridgely Bowl. Ito ay pagkatapos nilang umattend ng dance party sa Western Hills High School. Ang pintuan ng kotse ay bahagyang nakabukas at ang dalawa ay inatake ng hindi kilalang assailant. Matapos ang pang-atake, ang assailant ay nakaiwan ng magazine mula sa kanyang baril. Ang nobyo naman ni Carla na si Rodney ay hinampas ng baril at nawalan ng malay. Noong magising na si Rodney ay agad na nitong napansin na wala na si Carla. At ang kanyang huling natatandaan ay dinukot si Carla ng isang lalaki na kung kanyang i-describe ay white man at may taas na 5 feet and 10 inches. Si Rodney ay dali-daling pumunta sa bahay ng mga Walker para ibalita ang nangyari. Ang mga pulisya ay pinatawag at agad na nagresponde sa lugar kung saan inabdak si Carla. Ang tanging mga bagay na nakita ng mga pulisya ay ang purse at magazine na naiwan sa parking lot. Patuloy pang naghanap ng ang mga pulisya ng mga posibleng ebidensya at responsable sa krimen. Ngunit bigo silang makahanap. Noong February 20, 1974, ang katawan ni Carla ay natagpuan sa Lake Benbrook. Ayon sa pagsusuri, si Carla ay nabuhay pa ng 2 araw pagkatapos siyang iabdak kung saan siya nakaranas ng torture, panggagahasa at pang-abusong pisikal hanggang siya ay mamatay. Ayon din sa inilabas na ulat mula sa toxicology, si Carla ay ininjeksyonan din ng morphine. Ang morphine ay nabibilang sa grupo ng mga gamot na tinatawag na narcotic analgesics or pain medicines. Ang mga pulisya ay nagkaroon ng mga di mabilang na suspects mula sa kanilang pag-iimbestiga. Kabilang na dito ang nobyo ni Carla na si Rodney. Nakakuha din ng mga investigador ng mga bodily fluids sa crime scene. Ang mga damit naman ni Carla ay agad na preneserba para sa pagsusuri. Ngunit ng mga panahong iyon, noong 1970s, ang technology at ang resources ay di pa ganun kalaganap, kaya nahirapan din silang tukuyin kung sino ang mga salarin. Isang misteryosong sulat naman ang natanggap ng mga pulisya na nagsasabing malalaman kung sino ang killer sa mga peraso ng ebidensya na natanggap, nakolekta at nilabas ng police department. Ang murder ay nanatiling cold case sa loob ng 46 years hanggang sa sumapit ang taong September 2020 kung saan binuksan muli ang kasong ito at ang damit na suot ni Carla ay dinala sa Outram Incorporated para sa pagsusuri. Ang Outram Incorporated ay dalubhasa sa pag-degrade ng mga DNA samples. Ang Oxygen Network ay nagbayad para sa pagsusuri. Kasunod nito ay ang follow-up na investigasyon naman na pinangunahan naman nila Detective Wagner at Bennett. Matapos ang pagsusuri, ang DNA samples na nakuha sa damit ay nag-match sa isang 77-year-old Glenn Samuel McCurley, ang suspect sa krimen. Ayon sa ulat, dati na palang napabilang sa listahan ng person of interest si Glenn at na-interview na din siya dahil ang kanyang .22 Ruger pistol ay katulad ng magazine na nakita sa parking lot ng Brunswick Ridgely Bowl. Ngunit nag-alibay si Glenn na ninakaw di umano ang kanyang baril mula sa kanyang truck. Pumayag din siyang sumailalim sa polygraph test at siya ay nakapasa, kung kaya't inalis din siya sa listahan ng mga person of interest. Noong 2020, ang mga pulisya ay nakakuha ng DNA samples mula sa kanyang trash receptacle sa labas ng kanyang bahay. At pagkatapos niyang makumpirma na ang mga sample ay match sa DNA ng suspect, ang mga investigador ay kaagad na in-interview si Glenn
Pumayag naman si Glenn na magbigay ng cheek swab. Ang pagkakapareho ng mga samples ay sapat na para arestuhin at kasuhan si Glenn. Si Glenn ay humarap sa trial noong August 2021. Ang mga ebidensya ay ipinisinta sa korte, kabilang na ang 22 Ruger pistol na sinabi ni Glenn na ninakaw noong 1974, kung saan ito ay nakitang nakatago sa loob ng kanyang bahay. Sa pangatlong trial, si Glenn ay inakusahan ng guilty and was sentenced to life in prison. Hanggang noong taong 2022 ay hindi niya pa din inaamin ang pagpatay. Ang mga investigador ay naniniwalang sangkot si Glenn sa mga panggagahasa at pagpatay sa mga ilang kababaihan sa lugar ng Fort Worth ng mga taong 1970s at 1980s. Si Glenn ay nakulong sa Gibb Lewis Unit at maaaring mabigyan ng parol sa taong March